Nag-alboroto ang Bulkang Taal ngayong gabi. Ayon sa PHIVOX, pasado alas 7:30, nangyari sa Taal main crater ang phreatomagmatic eruption o pagputok dahil sa interaksyon ng magma at tubig sa bunganga ng bulkan. 600 metro ang taas ng plume nito. Sinundan niya ng volcanic tremor o pagyanig na tumagal ng 3 minuto. Nananatili sa Alert Level 1 ang Taal. Patuloy namang nakamatyak mga otoridad sa Talisay, Batangas. Napahinto ang mga rider na yan nang madatnang nasusunog ang isang kotse sa EDSA Ortigas flyover. Dumating ang mga bumbero at inapula ang apoy. Nakaligtas naman ang driver ng kotse. Pauwi na raw nang mapansing sinesenyasan siya ng mga kasabay na motorista. Sinilip niya ang labas ng kanyang kotse at nakitang tumutulo ang gasolina nito. Di nagtagal. Nagliyabang likuran nito kaya hininto ng driver ang sasakyan at napatalon siya palabas ng bintana. Inaalam pa ang sanhi ng pagtagas ng gasolina. Ilang kaso ng pagpatay ng mga kaanak ang naganap sa mga probinsya. Sa Ilocos Norte, nabaril ang anak na umawat sa away ng ama't ina. Habang sa Davao City, nanaga ang anak na pinapahanap daw ng trabaho ng mga magulang. Yan ang report ni Argel Relator ng GMA Regional TV. Tama sa batok at balikat ang kumitil sa buhay ng 71 anyos na lalaki sa Davao City. Sospek ang 33 anyos na anak. Batay sa investigasyon, nangyari ito habang nagsisibak ng kahoy ang ama. At pagkatapos, sunod na tinaga ng sospek ang kanyang ina. Ginagamot na siya sa ospital. Ang ugat ng krimen. Ang kaning anak, ma'am, gina-advisean sa ginikanan nga mangita og trabaho nga mo'y gikasako sa maong anak, ma'am. Nahuli ang suspect sa kabilang sitio at sinampahan ng reklamong parricide at frustrated parricide. Hindi na siya nagbigay ng pahayag. Ayon sa barangay, dati nang may alitan ang suspect at kanyang mga magulang. Pinabarangay na rin ng mga magulang ang anak dahil sa pananakit umano sa kanila. Sige nag-away siyang mama, siyang papa, kaya ka na lang yung katapulan. O, magsige laglaag, mangitag, inom sa barkada, pag uli, mukaon, natuman, nasukan sa ginikanan, kaya ka na lang uli lang mukaon lagi. Nagdesisyon din ang barangay na ipasuri sa Institute of Psychiatry and Behavioral Medicine ang suspect. Dead on arrival naman sa ospital ang isang lalaking 25 anyos sa San Nicolas, Ilocos Norte ng pagbabarili ng sariling ama. Ayon sa pulisya, kainuman noon ng biktima ang amang 58 anyos. Bigla raw nagtalo ang kanyang mga magulang dahil umano sa selos. At nang umawat ang anak, saka siya pinagbabaril ng ama. Nakuha sa crime scene ang ilang magazine at basyo ng mga bala. Naaresto ang suspect na tumangging magbigay ng pahayag. Naharap siya sa reklamong parricide. Argel Relator ng GMA Regional TV, nagbabalita para sa GMA Integrated News. Sa mga makikitraslasyon ngayong pista ng Poong Jesus Nazareno, may pagbabago sa itsura ng andas ng imahen. Ang dating disenyong malakahon, ginawang slanted o pahilig. Layon daw nitong hindi na masampahan o maakyat ng mga deboto habang umuusad ang traslasyon. Pinatibay rin ang andas. Nilagyan ng blower at exhaust fan ang likod ng andas para hindi magkaroon ng moisture gaya na nangyari noong nakaraang taon. Sinuyod naman ng mga tauhan ng MMDA ang mga daraanan ng traslasyon. Hinatak ang mga nakaparadang sasakyan sa ruta gaya ng kotse, sidecar at trailer truck. Kinumpunin naman ng mga tauhan ng Manila City Engineering Office ang mga bitak sa bangketa. Imbis na mamayang hating gabi, nagsimula na ngayong gabi ang pahalik o pagpupugay sa imahe ng Poong Jesus Nazareno. Silipin natin ang latest sa Quirino Grandstand sa live report ni Bea Pinlac. Bea? Atom, umaarangkada na ang pagpupugay o mas kilala natin bilang pahalik sa Poong Jesus Nazareno.
Gaya sa mga nagdaang pista, may kanya-kanyang bitbit na panalangin ang mga debotong pumipila para sa pagpupugay sa Poong Jesus Nazareno. Ang ilan sa mga nakausap natin, first time na nakiisa sa pista. Pero ang iba, mahigit isang dekada na raw itong panata kasama ang kanilang pamilya. Nagsimula ang tradisyon ng pahalik o pagpupugay kanina pagkatapos ng misa para sa mga volunteer dito sa Quirino Grandstand. Ang ilan dito, nagsabing inagahan na raw ang pagpunta para hindi makipagsabayan sa inaasahang dagsa ng mga deboto bukas. Paalala naman ng pamunuan ng Menor Basilica and National Shrine of Jesus Nazareno o Quiapo Church, mag-sanitize bago at pagkatapos hawakan ng imahen at kahit pakilala ito sa tawag na pahalik, nais nilang iwasan ng mga deboto ang literal na paghalik at sa halip magpunas na lang daw ng panyo at tuwalya sa krus at paa ng imahen. Mas maganda yung maaga ma'am para makauwi kasi marami na tao bukas. Mas marami na kasi kaya mas mabuti yung inaaga namin. Kasama ko si mga apo ko. Kaya kailangan ko talagang maaga. Kasi may mga pasok pa sa bukas yung mga batang ito. Gusto ko pong maranasan naman ang paghalik kay Poong Nazareno kasi po sabi ng marami pong natutupad na hiling. Kaya sumama na ako sa mga anak ko. Tapo ko. Atom sa mga oras na to ay kaunti na lang ang nakapila at mas umikli na kumpara sa kanina. Yan muna ang latest mula rito sa Quirino Grandstand. Balik sa inyo, Atom. Maraming salamat, Bea Pinlac. Tinangayan ng rumaragas ang ilog ang isang truck sa Zamboanga City. Damay pati ang kaganitong libo-libong pisong paninda. Yan at iba pang mga aksidente sa mga probinsya sa report ni Jeric Pasiliao ng GMA Regional TV. Napasigaw ang mga nasa barangay Pamukutan sa Zamboanga City nang maipit sa rumaragas ang ilog ang truck na ito. Sabi ng pahinante ng truck, igigilid na lang sana nila ang truck nang may bumara sa gulong nito. Sir, kaya na orilla, sir. Siguro mga metro lang, yun na kami na orilla. Sino, kinilang ko sa isangga, sir, na rueda del truck. Amo kami na standby kami ala, sir, na el agua, sir, bigla ya baha. Yang cancel agua ya. Wala raw silang ibang madaanan dahil ang tulay roon na nasira dahil sa nagdaang pagbaha, hindi pa nagagawa. Maya-maya pa, tuluyan ng tumagilid at inanod ang truck na kargado ng mahigit 100,000 pisong halaga ng mga panindang prutas at gulay. Nasagip ang truck sa tulong ng backhoe na nasa lugar. Delivery van din ang tumagilid sa disgrasya sa South Coastal Road sa Cebu City. Bigla umanong pumreno ang van matapos huminto ang truck sa unahan nito. Tumama ang van sa truck saka tumagilid. UP ang kaliwang bahagi ng van. Nasaktan pero maayos na ang lagay ng driver at pasahero ng van. Nagsalpukan naman ang isang motor at kolong-kolong sa Santa Barbara, Pangasinan. Base sa investigasyon, nag-overtake ang kolong-kolong sa isang sasakyan hanggang bumangga sa kasalubong ng motorsiklo. Sugatan ng mga driver at kani-kanilang sakay. Mula December 22 hanggang alas 6 ng umaga ng January 6, 703 na ang naitalang sangkot sa aksidente sa daan sa datos ng DOH. Jeric Pasiliao ng GMA Regional TV nagbabalita para sa GMA Integrated News. Natagpuan sa isang iniwang bagay sa NAIA Terminal 3 ang mahigit 10 kilo ng shabu. Nagkakahalaga ang kontrabando ng 72.8 million pesos. Ayon sa Bureau of Customs, naiwan sa carousel ang bagahe noon pang September 28, 2024. Pagmamay-ari ito ng isang Belgian na lumipad dito mula Johannesburg, South Africa. Nagbigay sila ng palugit para makuha ang bagahe pero nang walang nag-claim, doon na iniscan ang bagahe. Nakikipag-ugnayan ng Customs sa Bureau of Immigration para malaman kung nasa bansa pa ang may-ari ng bagahe. Itinurn over sa PDEA ang droga. Natagpuan sa isang iniwang bagahe sa NAIA Terminal 3 ang mahigit 10 kilo ng shabu. Nagkakahalaga ang kontrabando ng 72.8 million pesos. Ayon sa Bureau of Customs, naiwan sa carousel ang bagahe noon pang September 28, 2024. Pagmamay-ari ito ng isang Belgian na lumipad dito mula Johannesburg, South Africa. Nagbigay sila ng palugit para makuha ang bagahe pero nang walang nag-claim, doon na iniscan ang bagahe. Nakikipag-ugnayan ng Customs sa Bureau of Immigration para malaman kung nasa bansa pa ang may-ari ng bagahe. Itinurn over sa PDEA ang droga. Sa mga nangungupahan ng tirahan, binawasan ng gobyerno ngayong taon ng porsyento ng pwedeng idagdag sa inyong renta
Kung ang buwan ng renta ay 10,000 pesos o mas mababa, 2.3% na lang ang pwedeng itaas ng upa mula sa dating 4%. At isang beses lang din pwedeng magtaas ng upa sa isang taon. Bata ito sa resolusyon ng National Human Settlements Board. Nasa makakatulong ang mga mas mababang rental cap sa mga nasa lower income group. Patay ang 2 lalaki nang masuffocate habang naglilinis ng septic tank ng isang kainan sa Opol, Misamis Oriental. Ayon sa pulisya, pumasok na sa septic tank ang 2 nang hindi na gumana ang siphoning o pagsipsip dito. Sumigaw ang isa sa kanila dahil sumakit na ang ulo. Tinulungan siya ng isa pang kasamahan pero hindi na sila nakaakyat at nasulasok na rin. Ang kapatid ng isa sa mga biktima nagtangka pa sanang tumulong pero pinigilan na ng mga tauhan ng kainan. Dead on arrival ang mga biktima sa health center. Paalala ng mga otoridad iwasan ang pagpasok sa septic tank dahil mapanganib ito. Tinaguri ang monster ship ng China Coast Guard na unang na-detect malapit sa Bajo de Masinloc at sa Capones Island sa Zambales na mataan ngayong umaga sa bandang Lubang Island sa Occidental Mindoro. Tingin ng National Security Council layunin ng barko na manindak pero hindi raw dapat matakot ang mga Pilipinong mangingisda. Patuloy itong binubuntutan at nire-radio challenge ng BRP Cabra ng Philippine Coast Guard. Mga customer ng Meralco tatanggap sa Pebrero ng 23 centavos per kilowatt-hour na refund. Mula yan sa halos 1 bilyong pisong hindi nagamit pero nasingil ng mga private distributors na pambayad sana sa mga experts ng Energy Regulatory Commission. Pero bukod sa refund, may rate hike din. Sisingilin na raw ang pinambayad ng NGCP sa pagbili ng reserbang kuryente noong 2024. Katumbas ito ng 12 centavos per kilowatt-hour sa loob ng 3 hanggang 6 na buwan. Alak at street party pagbabawa sa daraanan ng Sinulog Grand Parade sa January 19 sa Cebu City. Ipagbabawal din yan sa bisperas ng pista. Hindi naman magpapatupad ng signal shutdown. Signal jamming sa Dinagyang Festival 2025 inirerekomenda ng Iloilo City Police. Kung maaprubahan, gagamitin ito sa piling oras at lugar para mas paigtingin ang seguridad sa pista. Hindi pabor dito ang LGU dahil ayaw nilang maulit ang nangyari sa Dinagyang 2023 na nawalan din ng signal sa mga lugar na malayo sa pista. Maki Pulido nagbabalita para sa GMA Integrated News. Tiyak di ka raw madidisappoint sa tampok naming pasyalan na tanawang Pacific Ocean mula sa viewpoint sa tuktok ng mga burol. G tayo sa Binurong Point sa Catanduanes kasama si Oscar Oida. The hills are alive! Aba, baka mapakanta ka rin sa ganda ng isa sa mga dinarayong destinasyon sa Baras, Catanduanes. Tsak daw na hindi ka mabuburyong sa Binurong Point. 20 to 30 minutes na trekking ang bubuluin para marating ang viewpoint sa itaas ng burol. Mula sa tuktok ng cliff, matatanaw ang luntiang rolling hills at ang tila walang hanggang Pacific Ocean na naglalakihan ang mga alon. Sa ibaba naman, ihanda ang pang-swimming sa isang natural na lagoon. At dahil nakaharap ito sa silangan, inaabangan dito ng mga turista ang sunrise. Sa halagang 40 pesos na entrance fee, mai-enjoy mo na ang lahat ng ito. Basta take nothing but pictures and leave nothing but footprints para mapanatili ang angking ganda nito. Kung may basura silang dala, ipakibigay sa amin na tour guide para ma-maintain namin yung kalinisan ng Binurong Point. Oscar Oida, nagbabalita para sa GMA Integrated News. Huwag magpahuli sa mga balitang dapat niyong malaman. Mag-subscribe na sa GMA Integrated News sa YouTube.